I approach the sacrament of your only begotten Son, our Lord Jesus Christ. I come sick to the doctor of life, unclean to the fountain of mercy, blind to the radiance of eternal light, and poor and needy to the Lord of heaven and earth. Lord, in your great generosity, heal my sickness, wash away my defilement, enlighten my blindness, enrich my poverty, and clothe my nakedness. May I receive the bread of angels, the King of kings, and the Lord of lords, with humble reverence, with the purity and faith, the repentance and love, and the determined purpose that will help to bring me to salvation. May I receive the sacrament of the Lord's body and blood, in its reality and power. King God, may I receive the body of your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, born from the womb of the Virgin Mary, and so be received into his mystical body and numbered among his members. Loving Father, as on my earthly pilgrimage, I now receive your beloved Son under the veil of a sacrament. May I one day see him face to face in glory, who lives and reigns with you forever. Amen. Let us all rise and sing our entrance hymn. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My dear friends, let us prepare ourselves by humbling ourselves, admitting our faults and failures before the Lord, the times that we have failed to love and forgive the other. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, who grant us by glorious healing remedies, while still on earth, to be partakers of the things of heaven, guide us, we pray, through this present life, and bring us to that light in which you dwell. We ask this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Micah. Shepherd your people with your staff, the flock of your inheritance, that dwells apart in a woodland, in the midst of Carmel. Let them feed in Bashan and Gilead, as in the days of old, as in the days when you came from the land of Egypt. Show us wonderful signs. Who is there like you, the God who removes guilt and pardons sin for the remnant of his inheritance? Who does not persist in anger forever, but delights rather in clemency, and will again have compassion on us, treading underfoot our guilt. You will cast into the depths of the sea all our sins. You will show faithfulness to Jacob and grace to Abraham, as you have sworn to our fathers from days of old. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord is kind and merciful. The Lord is kind and merciful. Bless the Lord, O my soul, and all my being. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefit. The Lord is kind and merciful. He pardons all your iniquities. He heals all your ills. He redeems your life from destruction. He crowns you with kindness and compassion
The Lord is kind and merciful. He will not always chide, nor does he keep his wrath forever. Not according to our sins does he deal with us, nor does he requite us according to our crimes. The Lord is kind and merciful. For as the heavens are high above the earth, so surpassing is his kindness toward those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he put our transgressions from us. The Lord is kind and merciful. I will get up and go to my father, and shall say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus. But the Pharisees and scribes began to complain, saying, This man welcomes sinners and eats with them. So to them Jesus addressed this parable. A man had 2 sons. The younger son said to his father, Father, give me the share of your estate that should come to me. So the father divided the property between them. After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country, where he squandered his inheritance on a life of dissipation. When he freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need. So he hired himself out to one of the local citizens, who sent him to his farm to tend the swine. And he longed to eat his fill of the pods on which the swine fed, but nobody gave him any. Coming to his senses, he thought, how many of my father's hired workers have more than enough food to eat, but here I am dying from hunger. I shall get up, go to my father, and I shall say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as you would treat one of your hired workers. So he got up, went back to his father. While he was still a long way off, his father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. But his father ordered his servants, quickly, bring the finest robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast, because this son of mine was dead and has come to life again. He was lost and has been found. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Hanggang kailan ako maghihintay para magbago ang aking minamahal? How long will you wait for your loved one to change? Natanong niyo na po ba yun? Issue niyo ba yun? Problema niyo ba yan? Ang daming nagtatanong, hanggang kailan ko hihintayin itong aking asawang sumakabilang bahay na? Hihintayin ko pa ba siya o mag-move on na ako? Father, hanggang kailan ko hihintayin, umuwi, bumalik itong anak kong naglayas? Maghihintay ako o papabayaan ko na lang siya?
Hanggang kailan ko hihintayin na magbayad tong aking kamag-anak? 10 years na. Kakausapin ko pa ba? Aasa pa ba ako? Kailangan pa ba ako maghintay? O bigay ko na lang, move on na lang ako? Isa sa mga pinakamahirap na gawin sa ating buhay ay yung maghintay. Bakit ang hirap maghintay? Kasi wala tayong kontrol dun sa ating hinihintay. Kaya nahihirapan tayo. Kasi gusto natin, yung expectation natin, yung gusto natin, yung nais natin, yun yung mangyari. Pero alam natin, imposible yan. Hindi naman ibig sabihin, gusto mo mangyayari. Bakit ang hirap maghintay? Ang tanong, hanggang kailan ka maghihintay? Alam niyo po, para sa akin, nagiging mahirap din ang paghihintay. Depende sa kung paano ka naghihintay. I think the real issue is not about how long will you wait for people to change. But we should focus on the mode of our waiting. Our attitude while we wait. Kasi makakapaghintay ka ng matagal kung mapagpasensya ka, kung nagmamahal ka, kung umaasa ka. Di po ba? Susuko kang maghintay at aayaw ka sa paghihintay kung naghihintay kang may pagrereklamo, may galit, may hinanakit sa iyong puso. So do not ask, how long will I wait for the other to change? But more importantly, how am I waiting for them to change? Paano ba ako naghihintay? At para po sa akin, para hindi ka magsawang maghintay, para magbago yung iba, 2 bagay ang kailangan mong gawin. Una, habang naghihintay ka, manatili ka, pagpatuloy mong iyong pagmamahal. Wait and still love. Kasi ang tunay na nagmamahal, marunong maghintay. Alam niyo po, madali lang sabihin yung I love you. Di po ba? Madali lang magbigay ng regalo. Madali lang magbigay ng pera. Pero hindi lang naman yan ang tanda ng tunay na pagmamahal. The sign of true love is patient waiting. Diyan mo mapapatunayan, mahal na mahal mong isang tao. Pag may sakit ang isang tao, pepersahin mo ba siya na magtrabaho? Hindi. May lagnat yung anak mo. Anak, kailangan ko pumasok kasi hindi ka makakakuha ng award na perfect attendance. Mahal mo bang anak mo nun? Pag ang isang tao nabubuhay sa pagkakasala, mga kapatid, oo, may problema siya, pero may sakit ang kaluluwa niya. Kailangan natin maunawaan yon.
If you love that person, then show it by your patient waiting. Let us be like God in the gospel, who waited for the prodigal son. Narinig natin na malayo pa lang daw, nakita na siya ng ama. Paano siya nakita nitong ama sa malayo kung hindi siya naghihintay? Di po ba? Araw-araw sigurado, hinihintay niya. Hindi siya nagsasawa sa paghihintay. Yung para sa iyo, babalik sa iyo. Maghintay ka lang. Because when you wait, the sweetest love comes back to you. Bakit pagdating sa mangga, marunong tayong maghintay para huminog? Bakit sa tao pinagmamadali natin? Iba-iba po tayo eh. Di naman tayo magkakaparehas. Iba-ibang pag-iisip natin, iba-ibang ating nararanasan, iba-ibang ating nararamdaman, iba-ibang ating pinanggalingan. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa isang tao. Mga kapatid, tao tayo. Hindi po tayo robot. Magalit ka kung gamit yan. Kung binayaran mo yan at ine-expect mo 100% ang performance niya. Pero, tanong ko, may binayaran ka ba? Wala. Ang tao, regalo galing sa Diyos. Kung nagkasala yan, dapat ang unang-unang naiinis at nagagalit ang Diyos. Di po ba? Pero tingnan niyo po ang attitude ng Panginoon. Mapagpasensya. Nagpapatawad. Nagmamahal. Bakit hindi natin sundin? Bakit hindi natin sundin ang halimbawa ng Diyos? Hindi ka ma-frustrate, hindi ka madidisappoint sa paghihintay mo kung nananatili kang nagmamahal kamukha ng Diyos. Amen? Pero pangalawa, how should you wait? You wait and continue doing good things. Bakit yung iba hirap na hirap sa paghihintay? Kasi pag nagkasala yung kanilang minamahal, pag umalis yung kanilang minamahal, humihinto din yung buhay nila. Para bang nakadepende yung kanilang buhay dun sa kanilang minamahal. Opo, we are all connected. Pero wag mo naman papatayin yung sarili mo dahil nagkasala ang iba. Wag mo naman gagawing miserable ang iyong sarili. Dahil malungkot ang iba. Kung malungkot sila, sila yon, hindi ikaw. Yes, you can feel sorry for them. Yes, you can feel sorrow for them. Yes, you can be affected by sadness because of them. But please, you are another person. Iba ka sa kanila. May kwento ang buhay nila, may kwento din ang buhay mo. Kung gusto nilang umalis, hayaan mo. Kung gusto nilang gumawa ng masama, desisyon nila yon, pagsabihan mo, turuan mo, gabayan mo. Pero ikaw, kung alam mo yung tama, hindi yun yung gawin mo. Kung umalis sila, hayaan mo. Ang Diyos naman ang gumagabay sa ating lahat eh. Di po ba? Pero pag ayaw magpakatino ng isang tao, ikaw magpakatino ka. Kung gusto ng ibang taong maging miserable, ikaw maging masaya ka. Iniwan ka ng asawa mo, hindi mag-enjoy ka.
lumabas ka. Mag-mall ka, maglakwatsa ka, maghanap ka ng ibang kaibigan, magsumba ka, magpaka-sexy ka. Kung gusto mo, sige, magsangyupsal ka, kumain ka. Siya nagpapakasasa sa kasalanan. Wala ka bang karapatan na maging masaya? Meron. So do not die with people leaving you. Do not allow your happiness to die because people have left you. Be happy, improve yourself. Mag-business ka. Develop mong iyong sarili. Bakit napakahalaga po nito? Kasi, kung hindi ka man balikan, at least, meron kang ginawang kapaki-pakinabang sa iyong buhay. Amen? Kung hindi ka man balikan, at least, hindi mo sinayang ang iyong oras at panahon. Tandaan niyo po, kapatid, ang mga puno naglalagas ng dahon. Bakit? Yung dahon na yon patay na. So yung mga tao na aalis sa buhay natin, oo, hintayin mo sila, pero pag hindi na sila hinayaan ng Diyos na bumalik sa iyo, anong ibig sabihin? It's a good news. Patay na yan. Hindi na makakatulong sa iyo yan. Hindi na makakapagbigay sa iyo ng kabutihan yan. Hindi sila magiging daan ng iyong tuwa at galak. Rejoice. Thank the Lord for that. They are dead leaves. Huwag kang maghihintay na miserable. Huwag kang maghihintay na nagse-self-pity. Huwag kang maghihintay na kinakawawa mo ang iyong sarili. The better attitude is, wait and be happy. Wait and love. And wait and trust in the Lord. Sinong hinihintay mo? Pagdasal natin sila. Pero wag mo nang tatanungin, hanggang kailan ako maghihintay? Ang mas magandang gawin, na habang ikaw ay naghihintay, manatili kang magmahal. Paramdam mong iyong pagmamahal dun sa mga nakalapit sa iyo. Kung iniwan ka, baka hindi talaga siya para sa iyo. Huwag mo naman papabayaan yung mga taong nakalapit sa iyo. Oo, may mga taong ayaw tayo, may mga taong iniwan tayo, pero meron pa rin mga taong minamahal tayo. Bakit hindi natin sila mahalin habang hinihintay natin magbalik yung mga umalis sa buhay natin? At pagdasal natin na habang tayo ay naghihintay, napabutihin natin ang ating pagkatao, maging masaya ka at magtiwala ka sa Diyos. Amen. Tumayo po tayo. Let us offer our prayers to the Lord, and for every prayer, let us say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer, that guided by the Pope and the bishops, our priests may constantly welcome those who repent and seek reconciliation with God. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That like the prodigal father, we may be generous in showing forgiveness to those who have hurt or disappointed us. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That family members who were alienated from one another may choose forgiveness and reconciliation. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We include also in our intention the thanksgiving of Perlita Diaz and family, Aurora Pizarro, Rowena Santos, Estrella Oicho, Rubelia Galang,
Corazon Benjamin, Erlinda Fernandez Cerecita Reyes, Josefina Ikban, Areli Goson, Lolita Liamson, Mini Navarro, Consuelo Palad, Anisha Dizon, Evelyn Sangalang and family, Zonyo Aguirre and family, Christopher Lorili Dio, John and Vicky Gabe, Don Gabe and family, Carlo Gabe and family, Ed de la Cruz and family, Emmy de la Cruz and family, Orchidia Marcos and family, Mary Grace Aguirre for the safe travel of Christine and Camille Capitrano, for the quick recovery and healing of Pilar Malyari, Dean Payumo, Florence Hermosa, Jesus Quimosing, Remedios Lakap, Macario Lakap Jr., Bessie Gabe, Angela Venice Cobilla, Carlo Obaganda, for the eternal rest and peace of the soul of Rosario Ann Marlin, Conrado Victoria Fernando Jr., Encarnacion, James Fitzgerald, Lorenzo, and Antonio Sr. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Almighty God, welcome the prayers of the sinners, returning in devoted love to your unchanging mercy. We ask this through Christ our Lord. Amen. Pray now, my dear friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Through these sacred gifts we pray, O Lord, may our redemption yield its fruit, restraining us from unruly desires and leading us onward to the gift of salvation. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you will that our self-denial should give you thanks, humble our sinful pride, contribute to the feeding of the poor, and so help us imitate you in your kindness. And so we glorify you with the countless angels, as with one voice of praise we now acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time when he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which shall be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is a chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. For you who live and reign forever and ever." Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you po. Let us pray. May your divine sacrament, O Lord, which we have received, fill the inner depths of our heart, and by its working mightily within us, make us partakers of its grace. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Maraming salamat po sa ating mga bisita na nakisalo sa ating banal na misa ngayong araw. Thank you very much po sa inyo pong pagdating. Palakpakan po natin ang ating mga bisita. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Let us now go in peace. Bring thanks be to God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ano ba ang kabanalan para sa inyo? What is holiness for you? Maaaring ang iba, iniisip na banal ka pag ikaw ay mabait, mabuti, at tumutulong sa iba. Ang iba naman, ang kabanalan ay pagiging madasalin, malapit sa simbahan. Napakaganda ng kahulugan na nakita ni Santa Teresa ng Avila. Para sa kanya, ang kabanalan ay pakikipagkaibigan sa Diyos. Ang kabanalan ay pagiging matalik na kaibigan ni Jesus. What a beautiful definition of holiness. Holiness for Saint Teresa of Avila is to be a faithful and great friend of God, to be a close friend of Jesus. Magandang itanong yan. Magandang pagmunihan. Ako ba ay kaibigan ng Diyos? Malapit ba ako kay Jesus? Dahil kung hindi ka kaibigan ng Diyos at ni Jesus, ano ka? Kung hindi, ikaw ay isang kalaban niya. At sino ba ang kalaban ng Diyos? Kung hindi ang masama. Yan po ang hilingin natin sa banal na misang ito. Naway mas lumalim pa ang ating pagmamahal at pagkakaibigan sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Para tayo po ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin muli natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos sa mga pagkakataon na pinagtaksilan natin siya, o kaya naman sa mga pagkakataon na hindi tayo naging totoo at tapat sa ating mga minamahal at kaibigan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang pagsasakasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal, upang kami pagindapatin magkamit ng ibinungan nitong kapatawaran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias.
Makinig kayong mga taong naniniraan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at tinirang niya ako para siyang paglikuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na sa anong oras andang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay gayong ibinuos ko ang aking lakas. Gayunmay, itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantipalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak ay inirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging malingkod niya upang tipunin ang nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel, na aking lingkod, may mas maalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nabali, na labi ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kang isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag niyo akong pabayaan, mapaiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kang isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kang isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pangbata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasaang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, poon, pupuriin araw-araw. Patuloy kang isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong inangahan. Patuloy kang isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Nagpuri kami sa iyo, Hari naming Jesucristo, masunurin kang kordero, sa katubusan ng tao, hahin ng krus sa buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihanan sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo
ng isa sa inyo. Nagtinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sinong kanyang tinutukoy. Ang alagad na minahal ni Jesus ang nakahilig na malapit sa kanya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sinong tinutukoy niya?" Kaya humilig siya sa kanyang dibdib ni Jesus at tinanong, "Panginoon, sino po bang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsasawsaw ko ng tinapay, siya nga." At nang maisawsaw ang tinapay, binigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakakaalam kung bakit niya sinabi ito, sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibilis siya ni Jesus ng kinakailangan sa pista o kaya'y ipinaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Hahanapin niyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko, may aalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Ialay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilawok ang manok, may 3 mo na akong itatatwa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ano po sa tingin niyo ang pinakadelikadong hayop sa balat ng lupa? What do you think is the most dangerous animal here on earth? Ang leon po ba? Dahil siyang tinatawag nating hari ng kagubatan? The king of the jungle? Ang cheetah po ba? Dahil napakabilis niyang tumakbo. Pwede kanyang mahabol, makagat at mapatay. Ang king cobra po ba? Silent but deadly. Makamandag po ang ahas na ito. Ano po sa tingin niyo? Ang pinakadelikado, mapanganib na hayop sa balat ng lupa, ito po. Tandaan niyo ha? Ang isang peke at hindi totoong kaibigan. The most dangerous animal here on earth is a fake and disloyal friend. Amen? Amen. Nakaranas na po ba kayo? Kala mo kaibigan mo, yun pala hindi. Peke, hindi totoo. Anong naramdaman nyo? Di po ba napakasakit? Kaya nga magandang itanong, ano ang palatandaan para malaman natin na ang isang kaibigan natin ay totoo o peke? What are the signs that can tell us that this friend is really true or fake? 4 na tanda para masabi mo peke ang kaibigan mo. 4 signs that would indicate if a person, if your friend is really fake or true. Number 1, ang isa pong pekeng kaibigan, mabait sila pag kasama mo. Pero pag wala ka na, katalikod mo, sinisiraan ka. Amen? Sabi po nila, pag meron kang kaibigan na chismoso o chismosa, medyo layuan mo yan. Pag meron kang kaibigan na mahilig magsalita ng masama laban sa ibang tao, medyo lumayo-layo ka sa kanya. Bakit? Kasi kung kaya niyang siraan ang ibang tao, hindi malayo na kahit na ikaw
kaibigan niya. Pag hindi mo na naririnig, pag wala ka na, sinisiraan ka din yan. Amen? Iwasan niyo po ang mga mapanirang tao. Pekeng kaibigan yan. Pero pangalawa, ang pekeng kaibigan, nandyan lang siya pag meron siyang kailangan sa iyo. Pero pag kailangan mo na siya, hindi mo man siya makita. One-sided yung relationship nyo. Ikaw, give ka lang ng give. Siya, take lang ng take. Pag ikaw na yung magte-take, pag ikaw na yung hihingi, di ba? Ang hirap magpalabas, ang hirap tumulong. Ikaw, pag nagbibigay ka, bigay todo. Pero pag siya naman ang magbibigay na sa'yo, tinitipid ka paunti-unti. Tingnan niyo po, kapag wala silang pera, doon ka lang naaalala. Pero pag may pera na sila, maglalakwat siya, hindi ka man sinasama. Amen? Third, ang pekeng kaibigan, hindi po sila masaya pag masaya ka. Nakatago po yung inggit nila sa inyo. Ang mga pekeng kaibigan, palaging nakikipagkompetensya. Pag nakita nila meron kang bagong damit, aba, bibili din yan ng bagong damit. Pag meron kang bagong cellphone, ninanais din na bumili, palitan na yung kanya cellphone. Kapag nagkwekwento ka, masaya ka, ayaw din niyang masapawan, magkwekwento din. Sinong pekeng kaibigan? Yung gusto niya, siya lang ang bida. Amen? Pero pang-apat, ang peke pong kaibigan, hindi ka palagay sa kanya. Mararamdaman nyo naman po yan sa kutob na hindi ka payapa o hindi ka talaga tunay na masaya pag nandyan siya. Iba po yung energy ng isang peking tao. Di po ba? Imbis na pinapasaya ka niya, pag nandyan na yung taong yan, parang napakabigat na ng iyong nararamdaman. Ang tanong po, anong gagawin natin pag natuklasan natin, nalaman natin na isa sa mga kaibigan natin, hindi totoo at peke sila sa atin? Simple lang po, sundan natin ang halimbawa ni Jesus. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Alam naman niya, itong kanyang mga alagad na pinili, darating ang panahon, hindi sila magiging tapat sa kanya. Sa panahon ng kanyang pangangailangan, hirap, sakit, anong ginawa ng kanyang mga alagad? Inabandon siya, iniwan siya, tinalikuran siya. Alam po niya, hindi magiging totoo ang kanyang mga piniling alagad, mga kaibigan niya. Lalong-lalo na si Judas. Pinagdasal ng ating Panginoon. Alam niya, nababasa niya sa puso niya, na ibebenta siya ni Judas. Alam din niya, di po ba? Kahit si Pedro, 3 beses po siyang ipagkakalulo. Pero ito po ang nakakamangha at nakakabilib, na kahit na alam ni Jesus na siya'y pagtataksila ng mga mismong kaibigan niya, hindi nagbago ang trato niya sa kanila. Minahal niya sila, tinanggap niya sila, kasama niyang kumain, binigyan niya ng kapangyarihan, pinagkatiwalaan sila hanggang huli. Hindi po sumakit ang loob at nagalit ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Mga kapatid, kung man makakaranas kayo ng peke at hindi totoong kaibigan sa buhay niyo, be like Jesus. Continue loving them. Continue praying for them. But beware of them. Mag-ingat kayo sa kanila. Bakit ang hirap para sa atin na mahalin yung mga taong nakasakit sa atin? Kasi kala natin ang pagmamahal ay pagtitiwala muli. Pero i-correct niyo po yun, ha? Hindi ibig sabihin, minamahal mo ang isang tao, pinagkakatiwalaan mo siya. Tama po. Pag sinira ang inyong tiwala, hindi naman po agad-agad ganun kadali na pagkakatiwalaan mo rin siya. Tandaan niyo po yan. Loving does not mean trusting again. How will you trust again that friend if they are repentant? If they recognize their fault? If they are humble? Yan po ang pagkakaiba ni Judas at ni San Pedro. Parehas po, itong dalawang alagad na ito, kaibigan ng ating Panginoon, nagkamali sila, pinagtaksilan si Jesus. Pero bakit itong si San Pedro, pinagkatiwalaan ng ating Panginoon, binigay pa sa kanya ang susi ng langit kasi humingi ng tawad si San Pedro. Mga kapatid, wala naman pong perpekto sa atin eh. Di po ba? Lahat naman po tayo peke eh. Aminin nyo, huwag niyong itatago. Nag-i-expect tayo na ang ibang tao maging totoo sa atin bago mo asahan ng ibang tao ay maging tapat.
Tanungin mo muna ang iyong sarili, ikaw ba ako? Tapat ba ako? Sumasakit ang loob mo ng ibang tao ay hindi naging totoo sa'yo, pero ikaw hindi naman sumasakit ang loob mo. Pagpeke ka sa pakikiharap mo sa kanila at sa iyong pamumuhay harap ng Diyos. So before you expect people to be true to you, please strive to be true to other people and to be true to God. Love, but be careful in whom you trust. Sino po ang makakapagmahal sa mga pekeng tao? 3 klase lang naman po ng tao ang pwedeng magmahal sa mga manloloko. Tandaan niyo po yan. Una ay isang manloloko din. Kaya nga yung kasabihan, hindi po ba? Birds of the same feather flock together. Pero pangalawa, ang mangmang, ang tanga. Pasensya na po sa salita. Dahil pag ignorante ka, wala kang kaalam-alam, madali ka magtiwala. Pero ang pangatlo, ang makakapagmahal lang sa mga manloloko, yung mga banal na tao. Only holy and kind people can love those people who have hurt them. Only good and holy people can continue loving even if it hurts. Why? Because holy people believes in second chances. Amen? Mga kapatid, asahan niyo po, habang buhay tayo, meron at merong manloloko sa atin. Habang buhay po tayo, meron at merong hindi magiging totoo sa atin. Pero anong mabuting balita? Na kahit na pagkadami-dami ng mga tao na magiging peke sa atin, ang Diyos mananatiling tapat sa atin. Kaya nga, napakahalaga po, no? Na bago ka makipagkaibigan sa iba, bakit hindi ka muna makipagkaibigan sa Diyos? Ano po ang definisyon ni Santa Teresa ng Avila ng pakikipagkaibigan? What is true friendship for Saint Teresa of Avila? Sabi po niya, ang tunay na kaibigan ay yung walang ibang ninanais kung hindi yung mapasaya niya yung kanyang minamahal na kaibigan. What a beautiful definition of true friendship. At hindi po ba ganyan din ang walang sawang ginagawa ng Diyos sa atin? Mahal niya tayo, mga kaibigan niya tayo, at walang ibang iniisip ang Diyos sa atin kung paano ba niya tayo pasasayahin. Tayo, iniisip ba natin yun? Kung paano natin mapapasaya ang Diyos? Yan ang ating pagkukulang. Dahil madalas wala tayong ibang iniisip kung hindi paano natin pasasayahin ang ating sarili. Mga kapatid, kahit na sandali, bigyan natin ng oras at panahon, unahin nating isipin at naisin, paano ko kaya mapapasaya ang Diyos? Isipin niyo po, pagdasal niyo, paano ko kaya mapapasaya ang mga kaibigan ko? Dahil tandaan niyo po, pag ninanais mo, panaginip mo at pangarap mo na mapasaya ang ibang tao, dun sa ginagawa mong yun, bumabalik din sa iyo. Nagiging masaya ka din. Dahil sa iyong pagnanais ng iba ay maging masaya. That is the irony of loving, of trying to make other people happy. Try it. Make others happy. You will also be happy in the process. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. What other people do to you is a reflection of who they are. But how you respond to what they do to you is a reflection of who you are. Ang ganda po, no? Kung ano man ang gawin ng ibang tao sa iyo, pinapakita lang nila kung sino talaga sila. Pero kung paano ka sasagot, tutugon dun sa ginagawa nila sa iyo, pinapakita mo lang sa kanila kung sino ka ba talaga. Wala tayong kontrol sa ugali, pag-iisip at kilos ng ibang tao. Tandaan niyo po yan. Ninanais man natin na gusto natin maging mabuti sila sa atin, we have no control on their thoughts, on their feelings, on their actions. Hindi mo maiiwasan kung talaga masama sila, may gagawin silang masama sa iyo. Pero ito po ang kaya nating gawin. We can control how we respond to the evil, how we respond to the bad thoughts and bad actions of other people. So pag niloko ka, pag hindi sila naging totoo sa iyo, pag peke sila, pag pinagtaksilang ka na mga kaibigan mo at minamahal mo, magandang itanong, how will you respond? Paano ka tutugon?
Hari nawa, huwag nating suklian ng masama kung masama man ang ginawa ng iba. Kung man pinagtaksilan ka, kung man niloko ka, kung man hindi naging totoo at peke ang tao sa'yo, ang itugon mo sana ay kabutihan, katapatan, at pagiging totoo. Dahil kung tayo nagsusumikap na maging mabuti sa gitna ng hindi tama at masama na ginagawa ng iba sa atin, tayo'y nagiging banal kamukha ni Jesus. Maniwala ka, mas pinagpapala ang mga nagnanais na magpakabanal. Believe that there is great reward in desiring to become holy just like Jesus. Magdasal po tayo. Tayo'y tulungan maging tapat ng ating Panginoon sa gitna ng mga pekeng kaibigan at hindi totoong mga tao na nagpapanggap na tayo'y minamahal. Maging totoong kaibigan tayo sa mundo na puno ng mga taong nagbabalat kayo at hindi totoo. Maging liwanag tayo ng mundong ito. Maging instrumento tayo ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buong kababaang loob na idunlog natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon habang laging inaalala ang paghihirap na kanyang tiniis para sa ating kaligtasan. Ating isagot, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinagkanulo ng kanilang mga kaibigan naway hindi magkimkim ng hinanakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga makasalanan naway hindi panghinaan ng loob, bagkus maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdurusa naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, ang iyong karunungan ay hinayaan mong magdusang iyong anak para sa amin. Sa pamamagitan ng Espiritu, higit mo kaming ilapit sa iyo upang maipahayag namin ang taimtim na pasasalamat. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan banal. Ama naming lumikha,
Tunghayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mong ang kaganapan na ito ay aming makamtan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhan minarapat mong magpahayag ng iyong kadakila ang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ang Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan. Kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan. Sa krus ay tinanghal, sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang pinakong Kristo. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay. Sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. At lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan
ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin Diyos, ipahayag nating lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa angin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawak ka sa amin, maawak ka sa amin. Kordero
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalaya. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mambigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan. Sa kahilingan namin ang piging mong bigay ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Napakaganda po ng nabasa kong kasabihan tungkol sa mga kaibigan. Sabi po, a true friend is one who remains with you even if the world has walked out on you. Ang ganda po, no? Ang tunay na kaibigan ay mananatili kahit na ikaw ay iwan ng iba. Pero, maganda rin pong paalaala sa atin ang ginawa ni Kristo bilang tunay na kaibigan. Na kahit na nagkamali ang iyong kaibigan, ay papatawarin at papatawarin mo pa rin siya. Kaya nga mga kapatid, kung man meron kang kaibigan na naging peke sa iyo, oo, mag-ingat ka na, maging matalino ka, medyo dumistansya ka ng kakaunti, pero hari nawa, maging kamukha ni Kristo. Pagdasal mo siya, patawarin mo siya, mahalin mo siya. Mga kapatid, gaganda lang ang ating mundo kung darami ang mga mabubuti at tapat na tao. Naway, maging isa ka sa mga totoo at tapat na tao. Yan ang ipagdasal natin at ipagkaloob na grasya ng Diyos sa atin. Because faithfulness and truth are always rewarded by God. Hindi man maging totoo ang ibang tao sa iyo, manatili kang totoo para umapaw ang pagbabasbas at grasya ng Diyos sa buhay mo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo ay pagpalain ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.